Hello SSS members and pensioners. Sa video na ito, sasagutin po natin ang katanungan ng isa sa ating viewer na itago ko lang ang kanyang pangalan. So nag-file po ito siya guys ng retirement sa SSS. I'm sure marami ditong makaka-relate sa kanya ngayon. Sabi niya, Miss Angeli, supposedly ang sabi ng SSS, sa January pa ako pwede mag-file ng retirement. Kasi meron daw pong contingency. Kahit nakapaghulog na ako ng 120 months ko noong August 2025 po. Kailan ko po pwede ma-file ang condonation ko doon sa utang ko na more than 15 years ago na po yata? And why po pala need ng contingency? Meaning to wait until January 2026? Kahit po meron na akong 120 months na contributions? Please give me some light on this po. Thank you. Okay, thank you po sa iyong malinaw na katanungan. Unahin natin to guys, yung tanong niya sa condonation. No? Nasagot ko naman na siya dito na mag-file na siya ng kanyang condonation sa SSS para matanggal yung mga penalties na nandun dahil 15 years ago na daw na hindi niya ito nabayaran. Para matanggal yung penalties at ang babayaran niya na lang sa SSS ay yung principal amount plus the interest. So ngayon pag-uusapan natin to dito, bakit noong August 2025 pa niya na full, na buo ang 120 months contributions, pero bakit sinabihan siya ng SSS na sa January 2026 pa siyang pwedeng mag-file ng kanyang retirement? So bigyan natin ng malinaw na explanation yan. Pero bago yan, i-discuss muna natin itong date of retirement sa SSS guys. Dahil pag nalaman nyo itong date of retirement sa SSS, dito nyo malalaman kung ano ba talaga ang date of retirement nyo. Magre-refer or naka-refer ba yan sa date of birth nyo, sa date of separation nyo? So dito malalaman po natin. Para po, kapag dumating na yung panahon na magpa-file na po kayo ng retirement or currently, nagpa-file kayo ng retirement kay SSS, alam nyo na at may idea na kayo kung ano yung date of retirement nyo with SSS. Okay, so meron pong 4 na klase ng date of retirement kay SSS. Number 1, date of separation from employment if already 60 to 64 years old. Ibig kong sabihin, ang magiging date of retirement mo is your date of separation kapag ikaw ay nagtatrabaho pa po from 60 to 64 years old. Okay, kapag ang edad mo ay 60 to 64 years old, between that, at doon ka nag-file ng retirement, kung ano yung date of separation mo sa company, yun po ang magiging date of separation mo sa SSS. Malinaw? Pangalawa, ang iyong date of retirement naman sa SSS ay 60th birthday mo. If already separated ka na sa trabaho. For example, at the age of 50 years old or at the age of 55 years old, nag-stop ka na sa trabaho. Tapos, tumigil ka na rin ng contribution sa SSS dahil malaki naman na ang contributions mo, no? Naghihintay ka na lang kung kailan ka makapag-file ng retirement sa SSS. So, once na mag-file ka po ng retirement sa SSS, ang iyong date of separation is your 60th birthday. Kung kailan ka nag-60th birthday. Clear? Okay. Pangatlo, ang iyong date of retirement sa SSS is your 65th birthday kapag regardless of employment status. Ibig kong sabihin guys, ito yung mga at 65 years old, nagtatrabaho ka pa din o hindi ka na nagtrabaho, tapos doon ka nag-file ng retirement. So, ang iyong date of retirement with the SSS is your 65th birthday. Malinaw po ba? Ngayon, pang-4, ang iyong date of retirement naman kay SSS is the month after the semester of 120th contributions. Ito guys, para po ito sa mga member ni SSS na nag-ahabol na mabuo ang 120 months contributions. Kumbaga, isa na silang senior citizens. Kasi hindi pa nila napuno ang 120 months. Ngayon, kahit 60 years old na, 61, 62, ay nag-continuous pa rin ang contribution sa SSS para lang mabuo ang 120 months contributions. Ngayon, pag nag-file kayo ng retirement sa SSS, ang iyong date of retirement ay ang
month after the semester. Ngayon, ang tanong nyo, ano pong ibig sabihin ng month after the semester? Pag-uusapan natin yan. Balikan natin itong nag-comment. Itong nag-comment ay isa na siyang senior citizen. Kumbaga, binuo niya na lang ang 120 months contributions. Saan siya pasok dito? Pasok siya sa month after the semester. Ito ang kanyang date of retirement. Kaya kahit nabuo niya na ang 120 months niya noong August 2025, sinabihan siya ng SSS na ang kanyang date of retirement ay sa January 2026 pa. Ngayon, ano ang basihan ng semester na yon? Bakit January 2026 pa? So, ganito kasi yun, guys. Ang sabi dito sa date of retirement niya is month after the semester. So, nabuo niya ang kanyang 120 months contribution ng August 2025. Pag sinasabi po kasi natin semester, guys, 6 months yang pasok, 2 quarter. Kasi na every quarter, meron tayong tig 3 months. So, ang semester ay 6 months yan. Okay. So, dito, ang first quarter natin, January, February, March. Second quarter, April, May, June. Third quarter, July, August, September. Ngayon, saan siya pasok? Nandito siya sa third quarter kasi dito niya na full August 2025, di ba? So, ang date of retirement niya kasi a month after the semester. So, dahil ang semester na natin 6 months, so mag-start tayo ng bilang ng July. July, August, September, October, November, December. So, ito na kanyang semester of contingency. Okay. So, after nun, a month after the semester. So, anong sunod ng December? January 2026. Kaya ito ang kanyang date of retirement kay SSS. Nagagets niyo po ba, guys? Kapag ang date of retirement mo sa SSS ay a month after the semester, kailangan mong kunin yung 6 months na yon. Katulad nito, August niya na full. So, mag-start tayo dito ng July kasi dito pasok ang third quarter. Kasi ang January, February, March, first quarter. April, May, June, second quarter. July, August, September, third quarter. So, dito siya sa third quarter, guys. So, itong bilang ng tatlo na to, dadagdagan mo pa ng another 3 months. Kaya mula dyan, July to December, yan yung semester niya. A month after the semester eh. So, January 2026. Yan ang kanyang magiging date of retirement sa SSS. Okay po, sana malinaw po pong na-explain. Andoon po sa nag-comment, sana ay naintindihan niyo po, ma'am. And thank you so much po sa malinaw na katanungan. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.